So ito yung itsura pala dito. Di ko alam kung ano. Sorry for inconvenience. Bridge under construction ahead. So may ginagawang tulay. Di ko alam kung anong tulay, para saan. Ay syempre tulay, daanan, di ba? Kambing. So grabe no, first time ko makapunta rito, makadaan. Tapos may mga bahay-bahay pala dito sa likod ng airport. Kasi yan yung ano yan yung mga punong kahoy na yan. Alam ko yan diyan yung dadaan yung mga papuntang cargo plane. Yan yan yung mga kahoy na yan, likod niyan. Daanan niya papuntang cargo plane. Tapos ngayon may mga ano pala dito no, community. Galing. Grabe si Davao no. Kaya di ka na, kung kayo pupunta sa Davao, just in case lang, tapos curious ako kung nagtataka kayo kumbaga bakit na despite sa number figure ng Davao population na 1.8 million, pero parang hindi kayo nakakaramdam ng daming tao no. Yung typical ba na magbabanggaan sa mga babaan ng sasakyan, sa mga pick-upan, di ba? For example, CDO, for example, Manila, Cebu, or Lapu-Lapu. So yung mga ganong mga lugar, yung tatlong city na yon na binanggit ko sa inyo, yun po yung lugar kung saan na mafe-feel mo talaga na densely populated siya, kasi maraming ang tao na yan nga magbabanggaan, lalo pag peak hour. Hindi man ba magbabanggaan literal ha, pero yung magkakasalubungan, kumbaga different different destination, pababa, paakyat, tatawid, basta gano'n no. So sobrang daming tao na lugar. Whereas sa Davao City, makakaramdam ka lang talaga ng ganong population, densely populated kapag ka uwian na no, sa klase, yung uwian na papuntang Toril, papuntang Kalinan, sa mga main thoroughfare or yung mga main intersections namin kung saan na yun ang ngayon sakayan ng mga jeep papuntang mga suburbans. Ano ba yung mga suburbans namin? So yung mga papuntang mga Mintal, Kalinan, Toril. So ngayon, pag nasa aeroplano ka naman mga hagala, kung napapansin nyo naman mga binablog ko dyan sa aeroplano na mga aerial view ko, diba? Makikita nyo talaga napakadaming mga bahay-bahay. Ang daming mga makikitang mga housing, sa Himpapawid pa lang. So itong mga makikita nyo sa mga vlog ho namin sa Davao, more on ano lang kami yan, mga establishments, no? Mga main highway, mga main thoroughfares kung saan makikita yung mga matataas na gusali. Pero sa likod niyan may mga bahayan. Gaya nito, for example, airport, diba? Ang ganda ng airport pagkababa mo. Iba kumbaga hindi man kasing ganda ng Mactan Airport, si Davao City Airport. Hindi man siya kasing ganda ng Clark International Airport or ni Terminal 1. Terminal 1, nagagandahan ako sa Terminal 1 in fairness talaga. Di pa nakasakay doon pero napunta na ako, maganda. So hindi man siya kasing ganda, hindi kasing level ang ganda ni Davao City, pero yung the moment ba na maglapag ka na sa sa airport ng Davao, makalapag na yung aeroplano, talagang parang marirelieve yung, kumbaga parang yung lahat ng yung mga bit-bit ng mga alalahanin, problema, stress sa buong buhay kung saan ka man ang galing na lugar, para bang marirefresh ka, marirenew, gano'n, no? Parang matatanggal lahat yun ng mga problema, kung problematika. Basta for example lang yan, pagkalapag mo talaga, mabawala yung problema dahil nga sa green lush greenery. Ano ba tawag dyan mga sa green? Yun na yun, may mga dahon-dahon. Lush greenery. Di ba yan yung mga sinasabi nyo, kasi binabasa ko yan tapos hindi ko talaga din kaagad instill sa aking utak. Basta yun, basta merong lush, meron ding greenery or green, lush greens. Ganun. So nakakatawa siya tingnan, tapos yung kanya pang positioning ng style ng terrain ng Davao is pa ganun, di ba? Airport, tapos pa ganyan siya, pa ganyan. Di ba? So ngayon, tanong ko kayo, kung kapag kalapag ba ninyo sa aeroplano, makikita nyo itong mga baybahay, dikit-dikit. Do you think na magagandahan pa kayo, di ba? I don't think so, kaya ayan, nakatago pala sa dila niya, nakakubli. Galing, hindi ko alam to ha. In fairness, for my entire life, talaga dito sa Davao, pagkakaalam ko talaga na walang naninirahan sa gilid ng airport. Kasi pagkakaalam ko, ang pwede ng tirahan ay gilid ng port, ng pantalan, tsaka mga railways. Meron pala dito. So ito naman, di ko alam kung anong tulay to dito, basta magiging bypass ba to dito, bypass road. Tahanan natin, dito lang din naman na tayo. Tatanong ko na sa mga tao kung saan to magko-connect, no? Kung ito ba dating dinadaanan na barangay komunal, no? Oo nga naman, itong
barangay, itong airport is ano siya, sakop siya ng barangay communal. Tanong na natin kung ano ang tulay na to. Saan siya magdudugtong, saan siya magkukunik, ano ang kanyang purpose. Ito ba'y ginawa para mas mapadali yung biyahe papuntang airport, di ba? Kisa doon ka dadaan sa may Alyong to, Mamay Road, sa may Kamayo Restaurant. Tatanong natin dito. Tapos may mga tricyclean dito na mamasada. Para sa community. So, yan ang mga baybahay. Dito na para sa kuha. Sa para protektahi ako relationship kaya hadong gisurrender. Ang flying V niya, Flying V. Sa may kuhan ka ng cargo, dra? Lero tong cargo. Flying V. Ang sa ganun siya, dra? RDL. RDL tapos Flying V. MX3. Okay. So para murag no, mas mapadali siya no kumpara sa Mag-Alyong to, no? Mamay Road. Oh, dali. Okay. Masa nga lugar dre ati karon po ko baluti ba nga naday balay-balay dre? Kunin siya na sa ako dito sa komunal, Purok 12 siya. Purok 12. 12 komunal. Anya asa mo kuwaon pag ano okay na nito lay di mo pawawaan dre Nagdepend siya. Pwede. Kaya po ng gahi ko eh. Gahi ko Dali, pawawaan mo dre Kasi tagay dre ati si Utate. Kasi ning claim. Exist sa gobyerno. Exist ay problema. Pag exist sa gobyerno, Exist kayo sa gobyerno mo kayo na ginahi. okay kay na siya. Kay di naman na kay na ginahi ka Pawawal nang manggaling mo si Sara mo pawa mo ang duan ba ang gobyerno niya. Dili sa gahi tay. Koy magpawa sa mo dito kung may hawa. Wala bitaw mo na kadisturbo. Di ba? Wala mo na kadisturbo. Nang inabuhi mong patas. May samok na mo gobyerno. Di ba? Kana imuhang kuan, lami man na imong loto, di ba? So, madali siya ang purpose sa tulay. So, imbes na magmamay road me, direan na lang, no? Mas madali ang among ano, mas mapaspas. Purok 12, komunal. Dako ades komunal nga barangay, no? Kung sira mo to taman, pero nagibuhat o Purok 12 ito dire. Gidungag na mo. Okay, maayo. Basta ano, pahawaon mo dire, namo anay kuan, namo anay relocation, no? Relocation or Diha gyud do. Relocation gyud kay kung kwarta wala mahurot man ang kwarta. Mahal ba ang yuta karon house unlock? Okay, Purok 2 komunal. So shortcut pala to dito. Papuntang airport just in case na papunta tayo airport imbes na Mag-Alyong to or Mamay Road tayo, napakalayo. Hindi naman siya ganoon kalayo pero ano siya mas maganda kasi siya along the gilid ng runway. So, mas the best, no? Mas mapadali. Ang galing. Very good. Sige, tiya. Salamat, tiya. Tis ako, tiya. Abinaw para asa. Yan pala yun. Yung tulay. Intention, no? To shorten the traveling hour or traveling time all the way to Davao City International Airport. So, ito dito is RDL. Tapos, may gasoline station dyan. Caltex. Basta may gasoline station. Tapos, yun lang. Parang hotel yata to dito, oh. Airport Hotel. Yan, oh. Airport View Hotel. Okay, tapos ito, oh, yan. Yung antag dyan, Lighthouse. So, yun lang siguro. Thank you for watching and bye-bye. Shoutout nga pala kay RPV Motovlog. Since ikaw lang yung nakitaan ko talaga ng potential dito sa Davao na napakasipag mag-vlog para sa mga bagong mga proyekto, no? Mga gawang tulay, gawang kalsada. So, di ako sure kung napuntahan mo na itong lugar na to dito sa may airport, sa may Purok 12, Komunal. Barangay Komunal, no? Gilid na sa may runway. So, ito po yung daan. Balidaan. Punta ka ng Alyong to, way, or Mamay Road na lang para mas makilala. Yan. So, left side ka dito. Ito yung area kung saan papunta ka ng Kamayo Food Park. Tapos dire-diretsahin mo lang to hanggang sa may pinakadulo nito. Hanggang sa maabot mo tong tulay kung saan ako nag-vlog. Kasi kailangan to, magandang update to mga gala sa Davao. Talagang nakatulong to talaga, no? Para sa mga kagaya ko na mahilig sa makina aeroplano. Gustong mag-take ng shortcut. Kasi minsan talaga yung traffic abot hanggang dun sa may pinaka intersection ng diversion route. Sobrang lupit nun. Sobrang di maganda. Kaya
Nakatakot yun na maiwanan ng aeroplano, kaya mas maganda dito, no, na may vlog to ni RPV Motovlog para meron na tayong idea kung anong tulay kailan matapos, kasi siya yung talagang expert dyan, no? Kung kailan matapos yung mga ginagawang tulay, kung sinong may gawa, yung mga descriptions, no? So, tuturo ko na sa inyo. Yan, RPV Motovlog, shoutout ko sa inyo. Basta dito lang, oh. Pwede ka rin dito manood ng mga lumilipad at lumalanding ng mga aeroplano. Pwede ka mag-plane sighting dito sa lugar. Kasi kung bago ka lang talaga sa area na to, kagaya ko, parang hindi ko talaga siya maisip na may community pala siya. Pero gano'n na yun, eh. Di ba pag sabi nga nila, pag if there's a will, there's a way. If there's a way, there's a will. Hindi. Joke lang, sabi ko, kapag may kalsada, may daanan. Ibig sabihin, may dumadaan. Pag may dumadaan, malamang mga tao yan. Pag may mga taong dumadaan marami, hindi may community yan. So, yun, sabi ko na nga, community nga, no? So, may mga bahay-bahay nga siya. So, ito yun ha, RPV Motovlog. Shoutout to sa iyo. So, sana mapuntahan mo ito, may vlog mo, at mabigyan mo kami ng update. Ako pala yung nanonood sa mga vlog mo, no? Tinitingnan ko yung mga ginagawa ninyong mga update sa mga bypass roads and mga shortcuts. So, kayo na bahala sa mga ganong updates dito sa Davao. Ako naman bahala sa mga recent issues. Yun lang, no? About GDP, hindi ka namin.